Matthew chapter 6. Punta po tayo sa ating mensahe. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 6. Pamagat po ng ating aralin o mensahe sa ganito, as we forgive our debtors. May hamo sa panalangin ng Panginoon Hesus, yung model prayer. Forgive us our debts as we forgive our debtors. So, basahin ko sa inyo ang Mateo. By the way, kasama po natin ating isang panawin, our mother. Andito po siya ngayon. Aming matriarka. Matthew 6:9 to 15. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So, yan po ang ating text, as ating mensahe, as we forgive our debtors. There are four things that we will see, atin pong mapapansin dito sa ating binasang passage. Number one, natin pong mapupunta rito na ang kasalanan ay utang. Sin is debt. So that's one thing that you will observe. Kailan yung prayer, give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors or those who trespass. Sa ibang passage, sa Luke, trespass or those who sin against us. Diba? Pero dito, debtors, mga nagkakautang sa amin. Sa ibang passage, yung mga nakakasala sa amin. So, pareho lang yun. So, pinakikita rito, ang kasalanan ay utang. Ang kasalanan ay utang. Kanino utang? Utang yan sa Diyos. Another thing that we can see is that sin must be acknowledged. Number one, sin is death. Sin is death, utang ang kasalanan. Pangalawa, sin must be acknowledged. Dapat natin itong kilalanin. Hindi dinideny. Iko-confess natin. I-acknowledge mo na kasalanan niya, nag-utang sa Diyos yan, atraso sa Diyos yan. So, hindi yun dapat tinatanggi. Aminin. Hindi ko sabi ng aminin. So, tayo rin po dapat umaamin sa ating pagkakasala. Hindi naman maiwasan ng kasalanan di ba? Ang mahalaga, tayo po umaamin sa ating pagkakasala. Di ba kasi booking na Ayaw ko talaga Stado na, booking na, ayaw ko talaga mamamin. So, hindi ho noble. What is noble is marunong tayong umamin sa ating pagkakamali. Diba sabi ng 1 John 9, if we confess our sins. Pero kung patuloy tayo ng pagginang-tanggi, diba, inaalagaan natin, walang kapatawaran yan. Sabi ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kung patuloy tayo mag-aalaga ng kasalanan, ayaw natin isubo, ayaw natin aminin sa Diyos ang kasalanan yan, wala, ang panalangin natin, walang saysay. The Lord will not hear me. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But to those who acknowledge their sins, inaamin nila, tinatanggap nila ang kanilang pagkakasala,
ay may biyaya po ng kapatawaran. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Number 3, we are not able to pay it. Sin is a debt. We need to acknowledge it. And number 3, we are not able to pay it. Kaya nga sabi ng panalangin, forgive us. Di ba? Hindi ito yung sandali lang, pag-ikon lang ako ng pagbayad. Dahil wala kang sukat, may bayad yan. Hindi kayang bayaran yan. In fact, sa kasalanan natin, wala talagang may kapatid. Kaya sa ni Pedro, di ba? Knowing that we are bought not with what? Not with corruptible things like gold nor silver. Ang ating kaligtasan, hindi yan binili ng ginto, hindi yan binayaran ng pila, hindi yan nababayaran ng kahit anumang material sa mundong ito. Ang nakapagbayad lamang dyan ay ang halaga ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Pero tayo, wala tayong ibabayad dyan. Kahit ang milyon-milyon ng pera natin, hindi matatanggap ng Diyos na kabayaran yan. Ang gustong kabayaran ng Diyos yan, pagdusahan mo yan. Kung hindi ka magdudusa, yung isang tagasalo, isang kapalit mo, pwede magbayad niyan. In our case, believers, it is the Lord Jesus Christ who paid for our sins. He died for our sins. Na kung hindi ginawa ng Panginoon yan, babayaran pa rin natin yan, di ba? Paano natin mababayaran yan? Pagdudusahan natin yan sa impyerno. Dahil, hindi naman natin mabayaran yan eh. Ano, pagbabayad mo dyan, di ba? Hindi kailangan tayo paparusahan dahil wala naman tayo may bayad. So we are not able to pay it. Number 3, in the passage, na mababasa natin, we have a duty to reciprocate. The other thing that we can see is our duty to reciprocate. Ano pong ibig sabihin ng reciprocate? Kung ano yung ginawa sa atin, ganun din yung ating gagawin sa iba. Ano yun? Ginawa sa atin ng Diyos, pinatawad tayo, ano gagawin natin? Magpapatawad din tayo sa iba. Dahil tayo man ay pinatawad ng Panginoon. Forgive us our debts as we forgive our debtors or those who trespass against us. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, kagaya rin po ng pagpapatawad namin doon sa mga nagkakasala sa amin. So, meron tayong obligasyon na gawin ang ginawa sa atin ng Diyos. O paano tayo pinatawad, ganun din po tayo magpapatawad sa ating kapwa. So, what can we see here? As we forgive our debtors, pinapakita po dito is the sense of forgiveness. Ano po ba yung sense of forgiveness? Yung po maramdaman mo na ikaw ay nakatawad, magbubunga ito ng forgiving spirit. Kasi meron sa mga tao minsan yung unforgiving spirit. Yung kahit matagal na atraso talagang hindi pa rin nakakalimutan. Tagal na ginalagaan. Alam niyo ba na hindi healthy yan? Hindi healthy sa utak, hindi healthy sa emosyon, hindi healthy sa kalusugan, hindi nag-aalaga tayo ng grudge, ang nagkakasama ng loob. Kasi ano yan eh, hindi ka sasaya sa araw-araw, hindi ka sasaya. Pero pag na-release mo yan, ay suko mo sa Diyos yan, at napatawad mo na rin sa puso yung tao nyo, para kang nakawala sa isang bagay. Feeling of release. Pero hanggang hindi mo nagagawa yan, parang may kumakain sa iyo, parang ang bahay na unti-unting inuubos ang anay. Sa katagalan, bigla na lang kukulaps yung bahay. Ano yung pala, matagal lang inuunti-unti ng anay, hindi mo nararamdaman. So something is eating you inside. Hindi maganda sa isip, sa mental health natin, hindi maganda sa emosyon, at hindi maganda sa ating physical health. Pero kung effect yan, hindi natin minsan ipaliwanag ng science, Kaya yung mga sakit na tawag ay psychosomatic. Ano yung psychosomatic? Psycho is in the mind, or in your soul, psyche, in your soul, na affected yung soma. Soma is the body.
So, hindi ito triggered by any other thing. Hindi dahil sa meron kang sakit talaga. Wala kang sakit. Pero yung what goes on in your soul affects your body. Kaya nga, psychosomatic. Psychosomatic disease. Sakit ng kaluluwa na dadamay niya yung kalusugan ng iyong katawan. Okay? That's not good. So, paano po tayo magkakaroon ng forgiving spirit? Alam niyo po, forgiving spirit, bunga yan ng sense of forgiveness. Yung maramdaman mong pinatawad ka ng Diyos, pag na-realize mo na pinatawad ka ng Diyos, yung talaga na-realize mo at nag-sink in sa iyo na pinatawad ka ng Diyos, magbubunga sa iyo ng forgiving spirit. Ma-realize mo na pinatawad ka naman ng Diyos. Pag sino ba naman ako na hindi patawarin itong kapwa ko, ako nga, sa dami ng kasalanan ko, napatawad ako for free. Hindi na ako siningil. Ang Panginoong Jesus na nagbayad sa lahat ng kasalanan ko, ang dami niyan. Sino ba naman ako na hindi ito magawa para sa aking kapwa? So the spirit of forgiveness, or forgiving spirit, is a product of sense of forgiveness. Naramdaman mong pinatawad ka, na-realize mo talaga na pinatawad ka, magbubunga sa iyo ng forgiving spirit. Ano? Another thing, the spirit of forgiveness becomes the sign or proof that we are forgiven. Pag nasa iyo na yung forgiving spirit, ebidensya yan na ikaw nga ay talagang napatawad na sa iyong kasalanan. Okay? So there is a relation between sense of forgiveness and spirit of forgiveness. Pagka na yan, para magkamag-anak, they are related, they are closely related to each other or interdependent. Na sense mo forgiveness, it will breed in you a forgiving spirit. Habang nasa-sense mo na pinapatawad ka ng Diyos, nagbubunga sa iyo ng forgiving spirit para sa iba. Pero tayo mga basis dyan, Ephesians 4:32. Ephesians 4, verse 32. So, hindi mo mailalayo yan yung kapatawaran ng Panginoon sa magiging mapagpatawad ka. Ephesians 4, verse 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. So, bilang mga pinatawad tayo ng Diyos, alang-alang kay Kristo, ano po ang nire-require sa atin ng Diyos? To what to be what? To be kind to one another, or else tender-hearted, hindi stone-hearted. Yung iba, hindi lang stone stone-cold. Hindi lang basta stone-cold pa. Lamig ng bato. Bato na nga, napakalamig pang bato. Pagka walang ka, amor-amor sa kapwa. Walang ka feeling, walang ka amor-amor. So be kind. Ano nare-require sa atin ng Panginoon? Maging kind sa isa't isa. Maging tender-hearted. At maging forgiving or mapagpatawad. Bakit? Alang-alang sa Diyos na nagpatawad sa atin dahil sa Panginoong Jesus. Pero mo, pinatawad ka lang ng Diyos, sino ka na hindi marunong patawad? Alala yung may parable na pero isang kreditor, sabi ng hari, pagbayad ka, ang laki ng utang mo. 10 million pesos ang utang mo. Ako, sobrang pagmamakaawa naman na kahit daw ko isagasaan ng pison. Talagang wala ko yun masisingil sa akin. Talaga ako, gipit na gipit. O sige. Yaman din lang, wala na akong mapitiga sa'yo. Mura na lahat, ang kasalanan mo. Ay, naku, salamat po, mahal na hari. Hindi na ako salamat. Paglabas niya, nakita niyo yung utang sa kanya, 10 lang. 100 pesos. At sinakal yan. Hindi kita bibitawan hanggang di mo ako mabayar. Nabalitaan niyo ng hari. May nagsumbong sa hari. Mahal na hari. Pinatawad niyo sa napakalaking utang mo. Nakita niyo may utang sa kanya.
Sinakal sa kalat, hindi niya, ayaw na patawarin sa utang, ipapabilang po. Dahil hindi makabayad sa maliit na utang. Nagagalit ang hari, Patawag yan na yan, salbahing tao na yan. Sabi niya, ikaw, pagkalaki ng pinatawag ko sa'yo. Eh, yung kalit-lit na may atraso sa'yo, hindi mo malang mapatawag. So, anong ginawa sa kanya? Ay, pinakulong. Mahal na. So, ganun tayo mga kapatid. Ang mga may atraso sa atin, gaano kalaki atraso nila sa atin? O ibalik mo naman sa sarili mo, ikaw, gaano kalaki atraso mo sa Diyos? Meron ka bang atraso na tinira ang Diyos? Itinira? Lahat pinatawad sa'yo, di ba? Napakarami niyan, hindi mo nakakabilang eh. Ang laki-laki niyan eh. Pero sa kabila ng karamihan niyan, lahat yan pinagpatawad ng Diyos, alang-alang sa sakripisyo ng Panginoon, eh sino ka naman na hindi magagawa yan para sa iyong kapwa? Diba? Kaya nang ibig sabihin ng verse 10 na, be ye tender-hearted, kind one to another, forgiving one another, dahil sa ang Diyos nga ay nagpatawad sa inyo sa inyong mga kasalanan, alang-alang sa sakripisyo ng Panginoon Jesus. Yan po, kalagan yan. At yan po ang inihiling, ayan ang nire-require sa atin ng Diyos. Wala tayong karapatan na questionin pa yan o i-rationalize pa, i-justify pa. Sandali lang, Panginoon, kung alam nilang ginawa niya sa akin. Pero paano kung hindi alam ang Panginoon? Lahat alam ng Panginoon, Panginoon, sabihin niya, Panginoon, grabe talaga ginawa sa akin, kung alam niya lang. Pero pa bang mas masahol sa ginawa sa Panginoon? Pero pa bang mas malala sa nagawa sa Panginoon? Ang buong buhay niya, wala siyang ginawa, kundi magpagaling na magpagaling. Magpakain ng guto, magpagaling na may sakit. Patay na nga, binubuhay pa niya. Tapos ay sinukli pa sa kanya, pinatay pa siya. Ipinagpalit pa kay Barrabas na public enemy number 1. Pero pa bang mas malala sa ginawa sa Panginoon kaysa sa yung nangyari pa sa'yo, mas malala pa sa nangyari sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, he came on his own and his own received him not. His own, na ginawa lang niya, lalak lang niya, inaalagaan niya, pinipreserve niya. Patuloy niya binibigyan ng hangin kahit na minumura siya. Kahit na minumura ang Diyos, binibigyan niya ng araw. Minumura ang Diyos, kinakaligtaan ng Diyos, ini-ignore ang Diyos, binabaliwala ang Diyos. Pero araw-araw, binigising ng Diyos. Nabuhango, nagpakapagtrabaho, magpapatuloy sa buhay. Kaya ito bang mas malala niya? Wala pa yan, Kung ano naman yung mga atraso sa atin ng liwanag. Hindi sa atin ng ating Panginoon. Hindi mabilang ang mga kasalanan pinatawad ko sa iyo. Gawin ko rin din sa iba. Maliit lang naman ang atraso nila kumpara sa atraso nila sa akin. So there is a relevance or relation between the sense and spirit of forgiveness. If you sense that you are forgiven, it will create in you a spirit of forgiveness. So, ano po ang sabi sa atin ng Panginoon? If we fail to do that, Luke 17:34. Sabi natin yung Luke 17:34. Actually, yun ang sinasabi ng Matthew 6 kanina. Luke. Yan, ibasa ko. I tell you, in life, there will be two men in one bed. Yung ba yun? 17:34? 17:34. Oo nga, no? So, balikan naman natin Matthew chapter 6. Ano sabi sa 3? Take it of yourself, if your brother says against you. Ito na lang. Matthew 6, verse 15. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Hindi na natin magagawa yan. Kaya ang Ama, hindi tayo patatawarin. Ano yung ibig niyan? Depende pala sa pagpapatawad ko, yung pagpapatawad sa akin ng Diyos. Di ba? Ibig sabihin, no? Na kung di ako magpatawad, hindi rin ako patatawarin sa kasalanan ko, hindi pala ako maliligtas. Hindi ho kaligtasan ang pinag-uusapan dyan. Makakala natin maliligtas tayo pagka pinatawad natin yung mga may atraso sa atin. Hindi yun ang ibig sabihin niya. Ang tinutukoy po dyan na
kapatawaran sa ating kasalanan, yung kapatawaran sa mga kasalanan magagawa natin after na tayo ma-save. Diba after tayo ma-save, nagkakasala pa rin tayo? Tama? Kung maalala nyo, kinatay na nga yung isang tupa o isang kambing sa atonement, day of atonement. Ibinisik na yung dugo. Kulang pa ba yun? Actually, sapat na yan kabayaran sa ating kasalanan. Kaso nga lamang, after na mabayaran ng ating kasalanan sa krus, natigil pa ba tayo sa pagkakasala? Hindi pa rin Kaya mayat kuya, makakaramdam ka pa rin ng guilt. Kaya ang ginawa ng Diyos, the Lord made a provision for that. Anong provision? Meron pang isang kambing. Yung kambing, yun naman yung pinapakawalan. Alala niyo yung scapegoat? Yung kasalanan, iba yung kambing na kinakatay at winiwisik ang dugo. Yun ang nasisimbolo sa kamatayan ng Panginoon sa krus. Pero yung kambing na pinapakawalan sa ilan, matapos na ibigay yung isalin sa kambing na yun yung kasalanan ng buong bayan at pakakawalan sa ilan. Yan naman ang a-address sa guilty conscience natin matapos tayo maligtas. Kasi matapos tayo maligtas, magkakasala ka pa rin. At yung magkakasala ka, uusigin ka pa rin ng iniquity. So to satisfy our conscience, the Lord made a provision for that. At ang provision ay yung scapegoat to satisfy our conscience. If you can remember, as David, ano yung panalangin ni David sa Psalm 51? Restore unto me the joy of thy salvation. Ulitin ko ano yung nawala kay David? Salvation or yung joy? Did he lose his salvation? Nawala ba yung kaligtasan niya? Hindi mo nawawala kaligtasan. Pero sa isang Kristiyano, hindi man mawala kaligtasan mo. Pero maaaring mawala sa iyo ay ang ligaya ng iyong kaligtasan. Bakit nawawala ang ligaya? Kasi yung yung kasalanan mong nagawa, patuloy na sinasaktan ka ng kasalanan na nagawa mo. Para kumbaga sa yung guyo, tuloy ka kanyan, tinutusok, tinukurot ka niyan sa budhihin mo. No, kasalanan mo, no. Alala mo ba yung kasalanan mo? As sabi ni David, my sins are always ever before me. Parang nandiyan lang parang sa mukha niya. Kahit pumikit siya, dumilat, bumalik sa kaliwa, lumis sa kanan, tumalikod, tumingala, tumungo, ang kasalanan niya parating nasa mukha niya. And stayed that way for a long, long time. At pwede gawin ng Panginoon sa atin yan, ang kasalanan mo parating nasa mukha mo. Kung sabi ng Panginoon, hindi ka magpatawad sa kapwa mo. Hindi ito pinag-uusapan yung kaligtasan kasi matagal na tayong ligtas Nabayaran ng Panginoon yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Pero matapos tayo maligtas, patuloy pa rin tayong magkakasala at yan, kailangan natin yan ng sense of forgiveness sa mga kasalanan after we are saved. Pero hindi ibigay ng Diyos yung sense of forgiveness if in our hearts we are not forgiving, hindi tayo mapapatawad sa ating kapwa. Nangyari kay David yan. Nangyari yan kay Peter. Si Peter, di ba? Kung nasa kamatayan niya, luha pa rin siya ng luha. Hindi siya napatawad ng sarili niya. Parati siya nag-guilty. Si David, ganun din. At maaaring gawin ng Diyos sa atin yan. Hindi paparamdam sa iyo ng Diyos kung napatawad ka sa kasalanan mo after na ma-save ka. Kasi nakakagawa ka ng kasalanan. Kung sa puso natin, hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Okay? So the sting of his conscience, and God can let it sting for years. Hanggang sa i-restore na yan. So our conscience will trouble us if we will not be forgiving. Maalala niyo ang kapatid Joseph, di ba? Binatil niyo pa si Joseph na binenta nila, 17 anyos. Prime Minister na sa Egypt, 40 anyos na Egypt na siya Hindi pa rin nalilimutan yung kasalanan nila. Di ba? Na binenta nila si Joseph. Nagpapakaawa, bahala pa ng patayin Nakakita lang ng mga
negosyante, kaya sabi nila, ikaw muna, kaysa patayin natin ito, pagkakitaan natin, bilhin mo sarili mong kapatid. Binilin mo para mapagkakitaan. Matatanda na sila, naalala pa rin nila yung kasalanan nila. Sabi nila, ito na, binabalikan na tayo. Ang kasalanan natin sa ating kapatid. Okay? So the spirit of forgiveness is our claim and valid claim of being forgiven. Kaya, kung ipaparaphrase natin ito, kapag tayo humingi ng tawad sa panalangin, pepre ka, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga nagawang kasalanan sa mga hapong ito. Ang sinasabi niyo sa puso niyo, Panginoon, kasi pinapatawad ko po lahat ng mga may atraso sa akin. Yan ang katumbas nun. Pero hanggang meron kang di mapatawad sa puso mo, wala kang karapatan, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko sa pagkano. Nasa puso mo, meron kang hindi nakapatawad. Yan ang equivalent, no? Forgive us as we forgive those who trespass against us. So if you cannot forgive those who trespass against you, you have no claim for any forgiveness from God. So hindi naman ibigay sa inyo ng Diyos yun. So yun yung ibig sabihin nun, that in prayer, when we ask for forgiveness, when we confess our sins and ask for forgiveness, ibig sabihin yun, lahat ng may atraso sa'yo, pinapatawad mo yun. Talagang hindi mo na ibigay yun sa kapwa mo, you have no right to claim that kind of forgiveness from God. Sa puso mo, meron kang inalagaan, hindi mo kapatawad-tawad sa iyong kapwa. So masyadong mataas ang standard sa ating Panginoon. Okay? So in closing, atin pong aralin ng salitang grace. Ano ba itong grace? Grace is from the Greek word charis. Charis, Charis. K-A-R-I-S. Or charismata. Ito po, ang verb form nito is charizomai or charizomai. Nang ibig sabihin po ay freely forgive. Paano po ba nangyari ito? That God imputes our sins to Christ and puts them away by the sacrifice of Himself. Then God can, in consideration of what Christ did, freely give an absolution or freely forgive. Ako po yung sabihin yan? Sa grace, ang ginagawa ng Panginoon, when He graced us, or freely forgive us, ang ginawa niya, ang ating kasalanan, isinalin sa Panginoon Jesus. Imputed. Ichinard sa Panginoon. And on the basis of those sins that were imputed to Christ, at sa pagsasakripisyo ng Panginoon, nabura lahat ng kasalanan niya dahil pinagsakripisyohan ng Panginoon. Nagdusa siya, nasaktan, nahihirapan, at namatay ang Panginoon dahil sa mga kasalanan, hindi naman niya kasalanan. Kasalanan, inaakulang niya. Mga kasalanan galing sa atin at naisalin sa Kanya. Hindi po symbolic, but talagang naisalin sa Panginoon ang ating mga kasalanan. Na-impute sa Kanya, na-charge sa Kanya lahat ng kasalanan natin. Siya ang nagdala sa Kanyang katawan. At pinaghirapan niya yun, nahirapan siya dahil sa mga kasalanan niya. At dahil sa nahirapan niya yun, ang lahat ng kasalanan niya, nabura lahat. Binura ng Panginoon. So nagkaroon ng basihan ng Diyos, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Akala ba natin, humingi ka lang ng tawad, natatawarin ka? Wala. Aminin mo lang ang kasalanan para tawarin ka? Hindi o. Humingi ka lang ng sorry, bura ng kasalanan? Hindi o. Kaya tayo nawala ang ating kasalanan dahil pinagbayaran ng Panginoon. Dahil kahit anong kahihingi mo ng tawad, kahit anong kasasorry mo sa Diyos, kung hindi namatay ang Panginoon, hindi mabubura ng sorry mo, hindi mabubura ng pagsisisi mo ang kasalanan. Hindi matatanggal mo. Kung hindi namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang naging basihan lang talaga ng pagkaalis, pagkatanggal ng kasalanan natin sa harapan ng Diyos, yung kamatayan ng Panginoon Jesus. And that is grace. Huwag mo na rin. So, hindi nawawala ang kasalanan sa pagiging tawad. Nawala ang kasalanan dahil pinagbayaran ng Panginoon. So, yung pagiging mo ng tawad, pagsisisi mo sa kasalanan, side effect na lang yan eh. Pero hindi talaga yan ang mag-e-epekto ng pagkaalis sa ating kasalanan.
We are forgiven from our sins because Christ died for those sins. So, hindi nawawala ang kasalanan dahil sa ating pagsisisi. Pero, nire-require tayo ng Diyos magsisi. Alam naman magkakasala ka sa kapwa mo eh. Ayos na yun. Bayaran ng Panginoon yun eh. Kalimutan mo na yun. Hindi yung ganun ang attitude, ano? Hindi yan ang pagkano ka pala yung apologize. Pero, talaga naka-erase dyan dahil kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Okay? So, tayo dito kayo at bago tayo magtapos sa ating panalangin, tayo po'y magkakaroon po ng tumayo po tayo lahat. No? At tayo po'y magbigay ng kaunting abuloy, no? Para sa biyanan ni Brother Gilbert. Sa pagpapag-ibig. No? Wala kasing SSS ko eh. Ilan taon na ba yung ganun, Brad? 74. Ay manalangin. Makilala namin Diyos at mga pagpapalang Ama, salamat po sa mensahe sa ito. Tawad po Ama sa iyong mga pagkukulang, tawad sa mga bagay na tama namin nagawa. At salamat po Ama sa maghapon na kami nang hiningalan. Unlike po Ama, aming patnubay sa aming pag-uwi, kapit kami ng payapa. At kami po Ama tuloy ng patnubay na sa aming pabalik sa aming mga trabaho. Naway maging handa na ang aming mga katawan, ganyan na kami Ama na iwasay ng kahinga. At panabalikin ang mga kalusugan, sigla yung ating iwan na kami na Ama, igaliwa sa mga sakuna. Bigyan ng kabalinuhan at malulusog ng mga katawan. Po Ama, dalangin at salamat sa ngalan namin Panginoong Jesus. Brother Dave, pakipas ng ating offering envelope, offering bag.